Isinusulong ngayon sa Senado ang isang draft resolution para ipabasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kahit hindi dumaraan sa paglilitis. Ang nasa likod nito, ang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Bato de la Rosa. Pero umaalma dito ang ilang senador. Nanindigan sila ang kailangan dinggin ng Senado ang impeachment case na mandato ng saligang batas. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Sa draft resolution na kumalat sa Senado, ipinapabasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi dumaraan sa paglilitis. Nakasaad dito na dahil hindi pwedeng tumawid sa susunod na 20th Congress ang impeachment trial ng bise at wala ng oras ang kasalukuyang Senado para talakayin ng articles of impeachment dahil pa-adjourn na sila ngayong June 13, dahil na rin sa timing ng pagtransmit ng Kamara sa kanilang impeachment complaint, dapat ideklara ng Senado ang de facto dismissal ng impeachment case laban kay Duterte. Walang pirma at pangalan ng may akda, pero may ilang senador na nagkumpirma merong tumatrabaho ng dismissal ng impeachment complaint sa pamamagitan ng botohan. Pinapapirmahan po sa inyo. Pinapapirmahan. Hindi naman, babasa lang. Pwede po malaman kanino galing. Kanino galing? Sino nagbigay sa'yo? Ano lang, let's just keep it in confidence. Si Senador Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ng mga Duterte, patay mali siya nung una. Pero nang lumaon, inamin niyang siya ang nasa likod ng pinapaikot na draft resolution. Pero kung pagtatanungan, kasama konsulta. Tapos may nakuha na po ba kayo kung ilan ng susuporta? Lumaya na pag sizeable na yung number na sumuporta. Kasama namin, may ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Pwedeng makuha ang suporta ng lahat, ng karamihan. Whether or not magkakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Nilinaw niyang walang kinalaman sa resolusyon ang bise. Ako, kukulit natin sa kanya, pero sabihin mo, ako personally, mag-report sa kanya, no, that's my own initiative. Hindi galing kaya sa akin. Wala siyang pakialam dito. Kung hindi ngayong araw, sa susunod na linggo daw ito ihahain ni De La Rosa. Ang sabi naman ni Senate President Chis Escudero, mere scrap of paper, unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. nabasa na rin daw ni Senador Amy Marcos ang mga draft resolution at humihiling siya ng caucus o pribadong usapan ng lahat ng senador. There's so many options and so many malabo. Kaya gusto natin yung pinaka-sang-ayon sa batas at yung pinaka-mabilis din. Kaya dapat pag-usapan ng maigi. Kaya inaanyayahan ko nga si SP, mag-caucus na kami. At maraming nalalabuan, maraming opinions. Kapag i-final ang resolusyon at dinala sa plenaryo, pagbobotohan ito ng mga senador kung tatanggapin o hindi. Pero pwede nga bang ma-dismiss ang isang impeachment complaint sa pamamagitan lamang ng isang simpleng resolusyon at ng walang paglilitis? Nauna nang sinabi ni Escudero sa anumang mosyon, masusunod ang kagustuhan ng mayorya na 13 o higit pang senador. Kung may question sa kahihinatnan nito, pwede itong iakyat sa Korte Suprema. Gayunpaman, nanindigan ng ilang senador na kailangang dinggin ng Senado ang impeachment case na mandato ng saligang batas. I expected something like that because the elephant in the room is very simple. You want to be able to do your constitutional duty. Okay, I'll make it very clear. Walang choice ang Senado. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty. Pagdidiin din ni Senador J.V. Ejercito, tungkulin ng Senado na mag-convene bilang impeachment court at ipagpatuloy ang paglilitis. Ito raw ang kanilang sinumpaang tungkulin. Pero kung lumusot man ang resolusyon para i-dismiss ang articles of impeachment laban kay Duterte, may nagsasabing pwede rin magbotohan ulit ang mga senador sa papasok na 20th Congress. That's why tama din yung sinabi ni Senate President Escudero na 19 to. The 20th, pwede magbotohan din. At sabihin, mali yun. We should have the trial. Diba? Oh, but the good thing about this is that you're allowed one impeachment every year. So may remedy pa naman. So hindi to katulad ng isang
kinasuhan mo sa korte, tapos pag na-acquit, may double jeopardy na. Hindi. You can go to the fiscal, the DOJ, you can go to the ombudsman, or you can file another impeachment. Hanggat walang inaaprubahang resolusyon ang plenaryo, tuloy ang schedule nilang simulan ang impeachment proceedings sa June 11. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.